Babala, ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita. Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang manonood. Ngayong 2025, hindi na mabilang ang mga reklamong hinarap at inimbestigahan ng Bitag Next Generation. Mula sa pang-aabuso, panlilinlang at kapabayaan mula sa iba't ibang sektor, walang pinili at walang pinalagpas ang Bitag Next Generation. Bago tuluyang matapos ang 2025, balikan natin ang mga episode ng Bitag Next Generation na nag-iwan ng tatak sa publiko. Matagal nang napapabayaan ang mga katutubong Aita. Walang nakikinig, walang kumikilos. Sa Mabalacat, Pampanga, inilantad ng Bitag Next Generation kung paano pinabayaan ng isang komunidad ng Aita. Ang kanilang ancestral domain na minana at ipinaglaban ay ipinagbili sa mga dayuhan. Ang ahensyang dapat promotekta sa kanila, walang pangil. May pumasok po na investor, hindi nila pinatawag lahat ng katutubo. Binayaran po yung mga aming leader na hindi po nakarating sa amin po yung pera. Sila lang po yung naka-receive. Marami pong Koreanong pumapasok dito kasi nga yung isa sa amin ng mga katutubo, siya po kasi yung contact person nila. Nakakarating po kasi ito ng Korea. Minsan nag-stay po siya doon good for 1 month. Alam ba rin ng CIP nangyayari na may tumapasok po mga foreigner pagkatas binibili ang mga lupain ninyo? Alam po, sir. Kaya merong NCIP kasi itong nanangalaga ng inyong mga karapatan bilang mga katutubo. Itong kalaban ninyo, hindi si Korean Dayuhan. Si Korean Dayuhan namimili ng lupa. Ang problema, itong mga Koreang tusong, Koreang katutubo ng kaparet nyo, sumapi na doon sa mga Koreang Dayuhan. Totoo po yan, sir. Tinalikuran ang inyong karapatan, kapakanan at inyong kalagayan dahil lamang sa pera. Self-interest po yung ginagawa niya. Okay. You cannot take away the ancestral rights, which is what they call ancestral domain, because of these are the biggest people, whatever the land holds. They're part and parcel of it. Walang magsasalita sa inyo na papasok kami at manghihimasok kami. Aalamin namin kung ano yung totoong pangyayari para makita namin katotohanan. May lanta dito para matigay ito si Korean Rocketeer. Okay? Sino ba yung IPR niya ngayon? Rubilin sa city. Katutubo ba siya? Yes, sir. We now question the qualification of the person who's now ang IPMR ninyo because we heard a lot about things. He's now been traveling with jet setting, going to Yes, sir. South Korea. He needs to have a travel clearance. Yes, We sir. can check it out sa kanyang passport. Is he getting travel clearance? Kanina expenses ang bakit siya pumupunta ng Korea? Because Korea is basically an interest dyan sa sinasabi natin land na yan. Ano naman yung nagiging papel ng IPMR when it comes to transactions such as selling a certain part of indigenous land? Actually, wala sana eh. Si IPMR, representative lang sa legislative bodies. Kaya doon ang power niya sa Sangguniang Bayan, sa Sangguniang Panlalawigan, doon siya nagre-represent. Kanino accountable itong IPMR ninyo? Pag nakaupo na po sila, DILG. Well, in the case, therefore, the toothless kayo dito. Sa amin sa Office of NCIP, meron na talagang move to amend yung You do it fast kasi baka maubos na yung land dyan dahil pinamumugaran na kayo ng sindikato. Kasi hanggat may kaguluhan, hanggat may kalituhan, magiging kawawa yung mga IPs na naiiwan. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, inimbitahan ng Bitag sa opisina ng NCIP Region 3 ang inirereklamong IPMR na si Ruvelane Margarito para marinig ang kanyang panig. Dumalo sa pagpupulong ang mga opisyales ng NCIP at DILG Region 3.
Kasama rin ng bitag ang BMUI at non-government organization na IBMI. This is your time na sagutin, ipaliwanag, kami magtatanong, hindi ito debate. Okay? Our job is to seek the truth. Dahil marami na tayo dito sa Pilipinas, marami na tayong Koreano, natural, meron kaming 10,600 at 300 hectares. Kung meron man mag-invest, hindi pa ba natin i-welcome, sir? Siyempre, sir, gusto rin namin umangat ang katutubo, napakalawak ng lupa namin, natural, ipapa-invest natin yan. Who is your boss? The NCIP or the ILG? Sino nagbibigay siya ng travel order? Ang mayor po, pipirma niya, ipapasign yun kasi maglilip po ako. May karapatan po maglip ang isang government employee. Sandali muna. In pursuit of life, liberty, and happiness, you're entitled to it. But now you're a government official. You're now a public servant. Opo. Public office is public trust. When anyone work in a public office, you become public servant. Kaya ikaw isinusumbong ng mga katutubo mo na hindi siguro naintindihan totoo kasi may karapatan silang suriin ka sa kanilang mapanuring mata. Sino ba ang interesado pagdating sa development ng Clark? A lot of them are Korean investors converting Hindi lang Clark, it. sir, buong Pilipinas, Korean na yung investors. So, Well, kailangan i-welcome din natin yung mga yan. But you're not with the CDC. Siyempre, wala With your NCIP. Now you're talking like you're a locator now. Kung ikay ordinary ita lang, walang makikialam sa'yo eh. Resign sa IPMR. Then live a normal life. And nobody can accuse you because you're not a public official. Hindi mo ba alam yung pagiging IPMR mo, napakalaking katungkulan yan? Anong katungkulan mo dyan? NCIP, LGU, Korea, CDC. Makukulayan ka. Kaya kung ako sa'yo, para wag ka makulayan, mag-resign ka. Samantala, sa Kapas Tarlac, isa namang katutubong Aitang Kafgu ang naging biktima ng labis na dahas. Walang kalaban-laban, ngunit pinagtatadyakan na isang army major hanggang bawian ng buhay. Ginano siya tapos ginaganon. Sabi, galon. Tinalunan pa? Oo, ganun, tinalunan pa, galon. Dadalhin na yata kita ilalabas sa salvage. Dumating naman yung manugang ko, nakamotor. Dinala na po namin sa ospital. May malay, walang malay. Wala nang malay po. Dahil lumabas na po yung dugo sa bibig. Alam mo naman, kitang-kita mo napakaliit na tao tapos pinahirapan mo pa siya ng ganun. Maraming nagluluksa sa kanya na mga pinsan dahil doon sa kabaitan niya. Maraming pamangkin niya pinapaaral niya. Ngayon, wala na. Is he under the custody of Bonifacio? Nasa custodial center natin siya ngayon. Okay. Kumbaga yung custodial center, nandiyan lahat nakakulong ng may mga baso. Po yung dala po namin ang mga magulang. Siya ba'y ama ng namatay at siya ba'y pinsan na. Palagay ko, the first step to attaining justice is for us to listen. Pakinggan sila. That they're not being neglected. Gusto mong magsalita? Tayo nandito. Sana managot naman yung nagkapatay. Nung namatay na ito, wala na kami hanap buhay. Yan bang bubuhay sa inyo? Ito po yung naghanap buhay namin. May sweldo ba ang Kafgo? Meron silang allowance, sir. Nagbibigay suporta sa iyo? Siporta po. Ito lang po, sir, yung trabaho. Yan may trabaho. Kafgo. Ngayon namatay na, paano na kami ngayon? Na siya daw yung naghanap buhay pag namatay, ano na yung mangyayari? Kaya gusto ko managot yung nagkasala sa kanya. Dapat makulong siya. Kami po ay malaking pagrespeto, lalo po sa mga kasundaluhan. Tapos nung nababalitaan po namin na ganyan po yung pamilya namin ni Peralta, yung pang nagkaroon po kami ng pag-alinlangan ba na lumapit sa mga sundalo. Tingin po namin hindi pantay yung batas, kung mahirap po kami, doon po namin nakikita na may kinikilingan ng batas. Pero yung pagpatay na napakasakit na hindi po namin nakakamit yung hostisya. You file a case, the libel case. May time ka pa mag-file ng cyber libel. Na would in fact, you hardly even acknowledge itong sa mga prosecutor. Now, how dare you make a mockery of that court against the victim? Katuhan itong po. Makakapagmura ako dito sa inyo. Dalawang magkaibang grupo ng Aita, ngunit parehong biktima ng kapabayaan at pang-aapi.
Iisa lang ang kanilang tinakbuhan, ang Bitag Next Generation. Sa taong ito, inilantad din ang mga wanted suspects, mga individual na tumakas sa batas. Sa Taguig City, isang binata ang sinilaban ng buhay dahil sa selos. Ang suspect patuloy na nagtatago. May tumawag sa amin sa ospital. Then dumating kami, tumawag kagad sa ospital, tiningnan namin yung kalagayan ng biktima. Doon nakita nga namin na sunog yung katawan niya. Ang unang sumilap sa kanya yung ulo. Blue yung flame na nakita ko. Kasi nandito ako, nakatayo ako eh. Pagkuha namin kay James, naglalaglagan yung balat niya. Nakita naming motibo dito ay crime of passion. Sinampa namin ang frustrated murder dahil talagang mayroong intensyon na patayin itong biktima. Nahanap lang talaga ako dito. Kapag gumaling ito, gusto ko makita ko yung mukha ng lalaking gumagawa ito. Hindi na mabutin. May mga tayo ginawa niya sa akin. Hindi niya ako. Hindi ko na maintindihan yung sinasabi ko. Hindi ko akalain na ganun talaga nangyari sana. Kung hindi ko talaga matanggap. Sobrang sakit sa dibdib. Kung pwede nga ang gagawin sa kanya, gagawin ko din. Dapat kung mahuli siya, silaban din siya at saka sunugin. Sa lahat ng mga impormasyon sa kinaroroonan ng suspect na si Gregorio Adan, makipag-ugnayan lamang sa Taguig City Police o sa pinakamalapit na presinto sa inyong lugar. Maaari rin kayong magpadala ng inyong mensahe sa Bitag. Sa Tubalubak Island Hulo, mahigit isang dekada nagtiis sa mga mangingisda sa iba't ibang pang-aabuso ng mastermind na si Jamang Amirul na hanggang ngayon ay wanted. Sinong mag-aakala sa panahon ngayon nangyayari pa rin sa bansa natin ang modern-day slavery? Ang episode na ito ay kombinasyon ng human trafficking at modern-day slavery sa pamamagitan ng illegal recruitment. Nakakakilabot ang matinding karahasan at pananakit sa mga biktimang inabuso at hinalay. Nangyari ito sa maliit na isla ng Tubalubak, 4 na oras ang biyahe sa barko mula sa Holosulu. Walang anumang uring komunikasyon tulad ng cellphone maliban sa handheld radio gamit ng mga suspect na nagbabantay sa kanilang mga bihag o biktima. Ilan sa mga biktima kasama ang kanilang asawa at anak naging bihag sa isla ng 7 hanggang 13 taon. Ang trabaho ninyo to get every story of each and every victim na nakukuha ninyo dyan. Yung mga na-rescue, sila yung istorya. Sa lubong agad kayo, punta agad kayo. Importante yung story of each and every victim pagdating sa Zamboanga. So alam ninyo yung mission dyan. Every single move that you do, all of you report to me. Ingat ha? Opo sir, thank you po sir. Dapatan pa yun mi sa amo. Kung gamay pa may kuha, sumbagong ko diri. Yatak-yatakan pa ko din eh. Alas 12 gabi, iyang ipugaw, kaya ito, iyang sugoon. Iyang mong katupuspusan, kung kalit niya, huwag na ko isaan niya. Ang mga sa armas, igbunal. Ibunalan ko yung armas, tuhog ko, yung ipugaw. Anong armas naman sir? Importin. Sobrang salbay sa kung amo. Agay siya kuwan, agay siya silutan. May mga sekreto siyang na ginawa sa mga asawa ng tauhan niya, yung babae ng mga tauhan niya, gamitin niya pati bata mamba. Para palagi may huling isda, pinagamitan kami ng droga para hindi kayo makatulog. Yung tao lang doon yung mga salbahe na parang tumutubuan sila ng mga sungay. Ang tinuturong leader, si Jamang Amirul, ang pinakamalupit na amo na nangangasiwa sa isla ng Tubalubak. Sinampahan ng kasong labor trafficking and dead bondage, illegal recruitment at statutory rape ang 60 years old na si Jamang Amirul. Nakaraang January 18, 2024, naglabas ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape ang Regional Trial Court ng Holosulu. 2 taon matapos ma-rescue ang higit 100 biktima, nananatiling malaya si Jamang Amirul. Pagmasdan maigi ang hugis ng kanyang muka, mata at bibig.
Kung kayo ay may impormasyong nalalaman sa kinaroroonan ng wanted na si Jamang Amirul, agad ipagbigay alam sa bitag o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na kapulisan. Habang naghihintay ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima, ang Bitag Next Generation patuloy na magbabantay, tumulong at pasikipin ang mundo ng mga wanted na ito. Inilantad din ng Bitag Next Generation ang iba't ibang modus na nagpapatuloy sa panlilinlang sa publiko. Una sa listahan, si Paul Henry Kayanan, isang dorobong kontratista na target ang mga balikbayan OFW na may malaking ipon sa bangko. Ang kanyang modus, paasahin ng kliyente sa 6 million pesos dream house, ngunit sa halip 6 na hukay lang ang nagawa. Ikaw, Paul Henry Kayanan, listen up, listen carefully, listen closely, listen good. Paul Henry Kayanan, ipinabitag ka kay Ben Tulfo. Hindi ako nagbibiro, hindi ako marunong makiusap. The message is clear, show up. Maliit ang Pilipinas. It's so easy like eating an ice cream para hanapin ka. Do not F with me. That's a warning. Your choice, your consequence. You don't want me to come in. Kasi nga, nasa malayo kami, ang communication lang namin is through social media. May mga papers naman may mga kompleto siya, which is construction, trading din siya, may hardware, at saka may pagawaan ng hollow blocks. Base sa pinirmahan nilang kontrata, 2.6 million pesos ang total cost ng gagawing apartment sa Marikina, habang 5.2 million pesos naman ang rest house na itatayo sa Mariveles, Bataan. Napansin namin, bakit ganun? Yun lang nagagawa, tapos hindi pa kami satisfied dun sa ginagawa ng mga tao niya. Ang pinakamasaklap dito, si Paul Henry bigla na lang hindi daw nagpaparamdam. Ang ginagawang project sa Marikina at Bataan parehas iniwang nakatiwangwang. Kaya naman mula Switzerland, nagpa siyang umuwi ng Pilipinas sina Evelyn at Alexander para personal na idulog sa bitag ang kanilang problema. Ito po yung pinapagawa namin. Sana po last June pa tapos na. Until now, wala na po. 7 months na nakatenga siya. Last June siya may tao. Tapos until now, wala na. Hindi na binibisita. Sa pagkakataong ito, nagtungo na ang bitag sa barangay upang alamin kung saan nakatira ang inireklamong contractor na si Paul Henry Kayanan. Yung secretary pala, bayaw niya. Ang nangyari po kasi, kinuha po lahat nila yung project, pinagsabay-sabay nila. Bumagsak po as in yung, bali yung project nila, 7 po, pinagsabay-sabay nila, hindi po siya marunong humawak ng tao. Makalipas ang ilang minuto, dumating sa barangay ang inireklamong contractor na si Paul Henry. Nagtiwala kami sa'yo. Alam mo ba yun? Sinira mo lahat ng pagtitiwala namin sa'yo. Palpak yung Marikina mo, ang baba ng poste. Alam mo namang may fault line yung Marikina. Sa Kamaya, butas ng parang lalagyan ng holen yung binutas mo doon. Hindi pasado sa engineer ng Bataan. Hindi mo kami hinaharap. Binilak mo kami sa Viber, binilak mo kami sa WhatsApp, binilak mo kami sa Facebook. Until now, hindi ka nakikipag-usap sa amin. 9 ng Enero, humarap sa bitag si Paul Henry kasama ang kanyang hipag na tatayong guarantor sa kanilang kasunduan. Kung hindi ka siguro nila pinabitag, hindi ka lulutang eh. Ano kaya pag pinahold kang pagpunta mo sa immigration? I don't even see na remorseful kasi ginagawa mo. Akala mo ligtas ka na, kahit pumunta ka pa sa iyo, kahit ibang mundo, matatrack down kita, iho. Do not with me. Believe me, you're gonna get burned. Samantala, binunyag ng bitag ang bagong estilo ng mga sindikato ng Kambal Plaka. Ang kanilang panloloko ay hinaluan ng iba't ibang teknolohiya para maisagawa ang pandurugas. Bumili ng second-hand van ang mag-asawang Nick at Maureen Dizon sa Facebook Marketplace. Ang model ng van, Toyota Hi-Ace GL Grandia na may plakang DAZ 2852. Nagkakahalaga ito ng 1.8 million pesos. Subalit makalipas lamang ang 5 buwan, isang masamang balita ang kanilang nasagap hinggil sa binili nilang van. Ang kanilang sasakyan na diskubri daw na may kakambal. May nag-iimbestiga daw po o may tumawag sa kanila na isang Major Magay. Sa mga litratong ipinadala ng nagpakilalang Police Major kay Nick, makikita ang isang van na kahalin tulad na nabili ng mag-asawang Dizon. Parehong kulay, parehong model, at parehong plaka
na DAZ-2852. Maski ang Certificate of Registration ng sasakyan gayang-gaya. Naalarma ang mag-asawang Dizon kaya agad silang nagtungo sa LTO Navotas para asikasuhin ang transfer of ownership ng kanilang biniling van. Subalit ang sasakyan, bigo silang mailipat sa kanilang pangalan. Hindi po nila maitatransfer sa amin dahil may nag-request ng duplicate Certificate of Registration sa LTO Las Piñas. Ito ang kopya ng ID ng first owner ng van na pinangahawakan ni Maureen, isang babae na nagngangalang Grace Solier Serna, nakatira sa Cabugao, Ilocos Sur. Ito naman ang ID na iprinisinta ng taong kumuha ng kanilang duplicate Certificate of Registration sa LTO Las Piñas. Pareho ang pangalan pero magkaiba ang mukha. Para umpisahan ang investigasyon sa kaso ng mag-asawang Dizon, sinamahan sila ng Bitag Investigative Team sa PNP Highway Patrol Group sa Camp Crame. Ang kambal plaka, sir, ginagaya nila yung isang plaka ng legal na sasakyan at ikinakabit nila ito sa kanilang sasakyan. Pero kung titignan mo itong dalawang sasakyan na ito, walang pagkakaiba. The same color, the same model, series, no? The same brand. Pagdating dito sa kinambalan, itong kambal na to, hindi pwedeng. It's the same engine at saka chassis number ang nakalagay sa kanya. Pwede sa papel na lang, sa dokumento na lang. Lumutang sa opisina ng Bitag ang taong nakasalo ng sasakyan na kakambal ng van na mag-asawang Dizon. Lumapit sila sa Bitag dahil ang kanilang van na may plaka ring DAZ-2852 na karnap. Nabili po namin yung sasakyan ng July 7, tapos isang linggo lang po, nakanap sa amin ng July 15 yung sasakyan. Base po sa investigasyon namin, sir, yung pong sasakyan nawala po lamang sa loob ng 3 segundo. Matatangay mo lang po ang sasakyan ng ganong kabilis kung meron po kayong duplicate na susi. Sa pag-asang mahanap ang nakarnap na van, kinutuban si na Jo Marie na ibinebenta sa Facebook Marketplace ang kanilang sasakyan. Sa parteng ito, hindi nga sila nagkamali. Sinat ko kung available, sumagot naman. Sa showroom sa Pasay, pumunta kami mga alas 9 ng gabi. Ginamit namin yung hawak naming susi. Kasi yun nga, nag-unlock, tapos in-start niya yung engine para sigurado. Tapos binuksan-buksan yung ilaw, andun pa rin yung headlight na kinabit ko. Tumawag sa PNP Highway Patrol Group ang mag-asawang koronasyon. Dito, matagumpay na na-recover ng otoridad ang nakarnap nilang sasakyan. Nagkandak po tayo ng investigasyon at lumabas po sa ating investigasyon na si Maureen Diaz po ang totoong nagmamay-ari ng sasakyan. Sa parehong kaso, inilantad ng Bitag ang mga kriminal at sindikato. Kahit gaano pa ka-advance at kahit anong estilo ang gamitin ng mga drobo, mahuhulog pa rin sa patibong ng Bitag. Pinag-iingat ng Bitag Next Generation ang publiko para matuto, makaiwas at hindi na maging biktima. Sisiguraduhin ng Bitag na ipagpapatuloy ang naumpisaang aksyon at pag-iimbestiga sa iba't ibang klase ng pang-aabuso, panglilinlang at kapabayaan. Kung kayo ay nakaranas ng matinding pang-aabuso mula sa mga taong may kapangyarihan, impluwensya, kakayahan sa lipunan, maging mga otoridad, bukas ang Bitag para sa inyo. Sa Bitag, ilalaban ka, di ka iiwan. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.